Matibay na lider at may lalarawan bilang isang credible ang nakikitang paraan para masugpo ang mga kalokohan sa flood control. Nangangamba kasi ang ilang lokal na pamahalaan na sangkot umano ang ilang public officials sa korupsyon, bagay na dapat baguhin. Narito si Alvin Pelobello para sa detalye. Sa gitna ng investigasyon sa mga anomalyang flood control project sa bansa, naaapektuhan rin umano ang mga lokal na pamahalaan sa pag-aakala ng mga Pilipino na ang mga public servant ay sangkot sa korupsyon. Ito ang sinabi ni Quezon City 2nd District Councilor Rani Ludovica dahil umano sa multi-billion pesos na korupsyon sa ilalim ng proyekto. Pero sa gitna ng talamak na korupsyon, tingin ni Ludovica kinakailangan na aniya ng isang leader na mapagkakatiwalaan. Kailangan lang siguro mayroong isang credible leader na tumayo. Kasi sobrang napagkahati-hati ng Pilipino. Siguro kailangan lang talaga na mayroong kung sino man po dyan na may pagmamahal sa bayan. Siguro dapat to sabay-sabay tayong titindig. Ipaglaban natin itong bayan ito para na lang sa mga kinabukasan ng mga kabataan. Dapat sa madaling panahon, aniya, mapanagot na ang mga sangkot at nasa likod ng korupsyon sa flood control projects dahil patuloy na nagdurusa ang mga Pilipinong apektado ng malawakang pagbaha sa bansa. Urgent. How urgent? Dapat ASAP. Kita naman natin. Anong ginagawa ng investigasyon sa Kongreso? May imbestigahan ba nila yung nagbibigay din sa kanila? Naglolokohan na lang din naman tayo . Sila na lang ata hindi nakakaalam kung sino yung mga congressman hindi kontratista . Nagsagawa na rin ng hiwalay na investigasyon ang mababang kapulungan ng Kongreso para matalakay ang maanumalyang flood control project sa bansa. Isiniwalat naman ni House Deputy Minority Leader at Actitudes Party List Representative Antonio Tinio ang umano'y duplikadong flood control projects sa 2025. Ayon sa mambabatas, ang duplikadong budget ay nagkakahalaga ng 1 bilyong piso. Dinipensahan naman ng Makabayan Bloc ang nangyaring protesta sa labas ng batasang pambansa sa Quezon City at sa compound ng mga Diskaya sa Pasig. Ayon sa grupo, sumasalamin daw ito sa tunay na nararamdaman ng mga tao laban sa nagpapatuloy na plunder sa resources ng bansa. Una nang nanawagan ang Palasyo ng Malacanang sa mga local government unit na ipagbawal ang protestang may kaakibat na bayolente. Para sa EuroTV News, Alvin Pelobello sumasaludo sa bawat Pilipino.